And of course, nasa ikalawang bahagi tayo ang ating paksa sa araw na ito. May kaugnayan sa hinaharap sa kasarinlan, kalayaang kaligayahan ng ating mga kababayang mga Pilipino. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Paikutin natin itong isang oras mga kababayan dito sa isyu ng alkalde ng Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo. At na rin banggitin ang may 3,000 mga miyembro ng PLA na ayon kay dating Senador Panfilo Lacson ay mga nakaimbak, nakatago sa mga sleeper cells na nakakalat sa bansa. And of course, ang 6 na taon ni Rodrigo Duterte at ang pagkawasak ng relasyon ng China at ng Pilipinas at ang pagbabantang maging provinsya ng China ang Pilipinas. Kasama ang kanyang mga sikretong pakikipagkasunduan kay Xi Jinping. Mga bagay na kung ating pong titingnang maigi mga kababayan ko, mga kapitbahay natin riyan, the facts are so alarming. Nakapangliligalig sa kalooban ng ating mga nagmamahal na mga Pilipino sa ating bayan. Unahin natin muna itong issue ni Alcalde Mayor Alice Guo. Leal Guo. Pakinggan natin sandali itong ilang mga reports na may kaugnayan dito at pagkatapos niyan ay pag-usapan natin. Unahin natin itong voice clip na ito. Pakinggan ninyong mga kababayan kong maigi. Itong hearing ay mas lalong nagbukas pa ng mas maraming tanong. I have to confess I am most alarmed by how opaque Mayor Alice Guo's answers have been, especially about her personal background. No school records from grade school to college or grade school to high school, no hospital records dahil ipinanganak sa bahay. Di masagot kung ang mga kapareho nilang address ay kamag-anak nila or hindi. At bilang public servants, transparency ang isa sa pinakamahalagang katangian. Kaya nakakadismaya talaga ang mga sagot nila. Ngayon pa na may mga documentary evidence linking the local chief executive to crime-infested POGO operations in her own town. POGO operations that we now know are possibly connected to hacking and surveillance activities. All of us can easily deduce what this might imply. Baka sa mga nanood sa ating hearing, baka may magtanong pa kung totoong Pilipino nga ba si Mayor? Baka may magtanong kung she really has a stake in her town's economic development and if she really has a stake in our country's national interest. O baka pa nga sa mga tagapanood may maghinala na baka naman interes ng ibang bansa ang patagon nilang isinusulong. And these are all serious questions we need clear answers to. But isa ang maliwanag, palayasin na ang mga POGO sa bansa. Kunin ko na rin ang oportunidad na manawagan kay Presidente na kung gusto nila talagang labanan ang mga krimen at banta sa ating pambansang seguridad, he will be well advised to ban POGOs now. And the committee awaits the SALN and SOSE of Mayor Alice Guo. Yan ang dinig po ni Senador Riza Hontiveros, ang tagapangulo ng pagdinig ng Senado, Senate Committee, dito sa issue ng POGO at saka ng mga illegal na activities diyan sa Bamban Tarlac. Kanyang kaagapay riyan ang isa pang senador na umaalalay para sa kabutihan ng mga Pilipino natin sa relasyon nito sa China. Alang iba kundi si Senator Sherwin Gatchalian. So one of your partners is Wang Ziyang. Si Wang Ziyang is a fugitive. Ang hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. So in other words, yung partner mo is a fugitive.
Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung nagpatayo lahat. We looked at the financial statements of Baofu. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng. No? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. Oo. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Hindi kami magsasawa dito na magkaroon ng hearing para ibulgar yung mga ganitong hindi magagandang aktibidad ng Pogo at hindi kami mapapagod na ibulgar yung mga taong nasa likod na nagbibigay proteksyon dito sa mga Pogo operators. Simula nung magbukas ng hearing ang Senado na ito, dito sa kaso na ito ng alkalde ng Bamban noong Martes, ay sinuyod ko na ang internet at kinausap ko na at nakipag-ugnayan na tayo sa mga posible kong mga contacts na makakuha ng informasyon tungkol dito kay Mayor Alice Guo. Ano ang kanyang tunay na pangalan? Wala kang mahahagilap. Maging yung kanyang birthday, ha? Ang nakalagay lamang sa birthday 1986 nung siya'y pinanganak. Isa sa mga very rare information na nakuha ko sa internet at kinakausap sana natin yung kaibigan natin dyan sa PSA sa Pilipinas, wala tayong makuhang record nitong Alice Guo. Wala. O kaya ang kanyang Chinese name. Mamaya, may ihahantad ako sa inyo mga kababayan ko. Ang sikreto sa apelyedong Guo, ito'y sa definisyon ng mga Chinese. Ano ang ibig sabihin? Samantala, ito po'y ginawa natin sapagat maging si Risa Hontiveros ay naguguluhan ano ba ang birthday nitong babae na ito ng alkalde na ito. Saan siya pinanganak? Paano siya nanganak? Ang nanay niya sa kanya. Napaka-misteryoso. Walang college record sapagat hindi tumungtong daw ng college. Pero tingnan naman ninyo ang kanyang demeanor. Tingnan ninyo ang kanyang itsura. Kung itatapat ito sa mga kolehyalan ng mga 5-star university sa Pilipinas, baka tumalbog pa kayo. Ha? Hindi ito ang kaugnay natin ng isang anong tawag niyan? Sociologist. At kaagapay itong isang espesyal sa identification ng body language. Natutuhan natin yan sa ating Toastmasters. Body language, presence of mind, organization. Alam mo pinakita ko itong itsura nitong si Alice Guo, ang sabi ng mga kaibigan ko rito. Mga professional speech developers and speech instructors. Sabi niya, alam mo, ito masyadong highly educated ito ang itsura nito Mahirap paniwalaan na home education lamang ito Sa kilos, sa gawa, sa salita. So pakinggan natin ulit si Risa Hontiveros, meron siyang karagdagang findings o kaya haka-haka tungkol dito kay Alice Guo. Totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo noong eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national?
Base na rin sa hearing kahapon, nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex, at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth, kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school. Wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na nakarecord. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. Inamin ni Mayor Alice na Jiang Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama at yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Yan ang tanong ni Risa Hontiveros. Yan din ang aking tanong. At dyan natin ibinatay ang ating pangsariling pananaliksik sa pagkatao ni Alice Leal Guo. Ito po ang ilan sa mga personal na mga findings natin, mga kababayan. Si Alice Leal Guo ay may-ari ng lupa na kung saan ay pinagtayuan o tinatawag na Baofu Compound. Yan ang compound, 10 ektarya ng lupa na itinayo ang Pogo Hub diyan sa Bamban. Binubuo ng mga chalet at mga nagtataas ang mga gusali. Milyon ang halaga nito. Pero walang pera si Alice Guo, kundi ang lupa. Ayon sa record na nakita natin, 60% ng pag-aari ng Baofu Land Development Incorporated ay sa kanya, 40% naman ng Chinese investors na hindi niya mapangalanan kung sino. 40% at isang nangangalang Xi Jinping. Ito ay hindi Pilipino, walang dugong Pilipino, hindi naturalized Filipino, pure-blooded Chinese. May-ari rin si Alice ng helicopter at saka luxury cars. Ang isa ay nasa kote ng mga otoridad ng PNP sa loob ng compound ng salakayin ang naturang compound. Walang record sa elementary, walang record sa high school, walang record sa college. Wala ni isang medical record. Si Alice Guo, kasama niya ang kanyang birth certificate. Wala rin yan. Lumabas lamang noong siya'y 17 anyos na. 17 years old nang lumabas ang nag-iisang record na ito. Ang record ng kanyang kapanganakan. Sino ang nanay niya? Hindi niya alam kung saan ang galing. Alam niya lang ang pangalan ng nanay niya pero ni minsan hindi niya nakilala. Amelia raw ang pangalan ng kanyang nanay pero hindi niya kilala. Hindi niya rin ma-identify kung saan, kailan, paano ikinasal ang kanyang nanay at sa kanyang tatay. Posible bang ganyan? Yung mga anak ko rito alam nila kung saan kami kinasal, kung kailan kami kinasal, kung anong oras kami kinasal. Etong si Alice Guo, hindi niya alam kung saan ikinasal ang kanyang nanay-tatay, kung saan nagkatagpo yung dalawa, kung paano sila nagkaroon ng kasal, at kung kailan ikinasal. No record at all. Ang isang masaklapan nito, doon sa address na kanyang ibinigay ng maimbestigahan ng PNP investigators, may ilang mga tao na nandoon sa resident ng kanyang address
Mga apelyado, mga go ang iba, hindi niya alam kung sino ang mga ito. Hindi niya alam. Cannot identify the persons, whether it is her relatives or not, in the same address that she has. Hindi niya alam. Sino ba itong mga ito? Mga guwo rin ng apelyido eh. Hindi niya kilala. Natatandaan ninyo itong kanyang compound, yung kanyang Baofu, ay sinalakay ito ng PNP noong Pebrero 2023 last year sa ilalim ng pangalan ng Hongxing Gaming Technology o kaya POGO. Yan ay muling sinalakay this year, March 13, kaya nagbunsod ng investigasyon ngayon ang Senado gawa ng raid na ginawa ng PNP nitong Pebrero lamang 2023 at ito ay kaugnay ng bagong pangalan, hindi na Hongxing Gaming Technology. Illegal na operasyon ng POGO, ito na ngayon ay pinangalan ng Zhunyuan Technology Incorporated. At dito nakakuha mga otoridad ng mahigit sa 2 milyong pisong cash, mga cryptocurrencies, mga iba pang mga materials, at kung ano-ano pa sa loob ng Baofu compound ng Zhunyuan Technology Incorporated. At hindi lamang yan, natagpuan ng mga otoridad underground tunnel sa ilalim ng mga gusali. Parang nandiyan ka sa Gaza, sa Palestine. Sa ilalim ng tunnel, ng gusali ang mga tunnel nito. Pinabubulaanan niyang may alam siya rito, may pinabubulaanan niya na wala siyang sangkot dito sa operasyon, pero maging yung electric bill ay nasa kanyang pangalan. Electric bill ng Baofu. Yung isang luxury car na natagpuan doon na isa sa mga napakaraming luxury car sa loob, nasa kanyang pangalan. At ang 10 hektaryeng ito ng compound na merong 36 na mga gusali ay nasa sa ilalim ng compound na kanyang pag-aari. Bagaman sinabi niya na ito ay kanyang pinakawalan na nang siya ay maging alkalde ng Bamban. Ito pong, ayon nga kay Senator Risa Hontiveros at saka kay Senator Sherwin Gatchalian, walang kapanipaniwala sa lahat ng kanyang mga tinuran sa loob ng napakahabang oras na investigasyon ng Senado sa pagkatao ni Alice Guo. Bagaman siyang may-ari ng Baofu compound, wala siyang alam. And the rest, of course, napakinggan ninyo mismong sa mga labi ni Risa Hontiveros at saka ni Senator Sherwin Gatchalian. Alam na ninyo ang maraming istorya tungkol dito. Yan ay talamak na dyan sa mga periodiko, sa YouTube, sa Facebook, sa social media, sa television na dyan lahat. Alam na ninyo. Ang hindi ninyo alam siguro, may connection ba ito sa isa pang issue sa Pilipinas? Ang spying ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Kung hindi po ninyo alam at kung kayo'y nakakaalam ng makalawakan tungkol dito sa bagay na ito, help me out. Gawa ng ito po ay sa pananaliksik natin at sa mahaba na natin na pagtalakay sa issue na ito way back nung ako'y dyan pa sa Naga. 1964 nung ako'y nagsimula riyan. Sinimulan na nating halongkatin ito sabagat muntik na akong mabiktima ng mga ito nung ako'y naandyan sa Naga. Napasama ako sa KM, Kabataang Makabayan. Akala ko kasi yung pangalang Kabataang Makabayan para sa Pilipinas ang aking paningin. Sama naman tayo. Until after one day, ipinamahagi na yung Red Book ni Mao Zedong. Red Book ni Mao Zedong. Kaya alam natin itong mga prinsipyo na ito, itong organisasyon ng propaganda ng Chinese Communist Party. Sabagat simula noon ay tinugay-gaya na natin ang bagay na ito nang tayo'y kumalas dyan nang makita natin ang tunay
naadhikain itong grupo na ito ng mga kabataan sa Pilipinas way back 1960s. Spying diyan sa Pilipinas, number one sa kasalukuyan mga kababayan ko na target ng Chinese Communist Party ang Pilipinas. Kaya nga ba't sabi ko the last time na kung bibigyan ninyo ng pagkakataon ng mga Duterte na mabalik sa Malacanang, hindi na magdadalawang isip ang China na kubkubin na literally ang Pilipinas sabagat kanyang napatunayan na ng China, ng Chinese Communist Party, na mahirap na kalaban ngayon na mga taon na ito hanggang 2028 ang Pilipinas sabagat protektado ito 100% ng Estados Unidos. Kaya itong Chinese Communist Party sa magitan ng kanilang mga propaganda arms at ng PLA at ng PLAN, People's Liberation Army Navy, mobilisado po ang lahat ng ito. Huwag kayong maniwala na ang Taiwan ang target ng China na priority ngayon. Ang priority ngayon ng China ay ang Pilipinas. Ang mga kilos ng Ministry of State Security, MSS, ng Chinese Communist Party, kung nalalaman lamang ninyo ang kanilang mga ginagawa sa propaganda nila, maninindig ang inyong balahibo sabagat nakatarget ito mainly priority dyan sa Pilipinas, Ministry of State Security. Ito ang nagmamando dyan sa Central Military Commission na siya pong nagbabantay ng ating mga tauhan ng Bureau of Fisheries, ng Philippine Coast Guard upang harangan ng mga ito. Central Military Commission ang nag-uutos dyan sa Chinese Coast Guard ng lahat ng mga ginagalaw nito dyan sa West Philippine Sea. And of course, sa mga lupain ng bansa, natatandaan ninyo last time, binanggit natin itong ahensya na ito ng Ministry of Public Security. Sila mga nagpapatakbo ng proteksyon ng mga tao na kanilang mga kaalyado sa ibang mga bansa, particularly dyan sa Pilipinas at dito sa Amerika. Sa ilalim nito ang United Front Work Department na tinalakay na natin ang trabaho nila dyan sa Pilipinas noong tumalikod na Sabado. United Front Work Department. Natatandaan ninyo, meron tayo riyan na broadcaster, commentator sa public television na kadre, mouthpiece, propagandista ng Chinese Communist Party. Yung mga asosasyon dyan, mga institute na yan na binanggit natin, para mairehas kayo, I ask you to go back sa broadcast natin last Saturday sa detalye nitong mga bagay na ito. United Front Work Department. Sino ang mga tao diyan sa gobyerno, diyan sa mainstream media natin, diyan sa social media natin, diyan sa mga institute natin na yan, ang mga direktong involved sa propaganda ng Chinese Communist Party. Well, of course, gumagapang diyan etong People's Liberation Army Intelligence Bureau ng Joint Staff Department ng Chinese Communist Party na siya nagpapatakbo ng mga cells diyan sa bansa. May mga cells tayo riyan. Ang mga taktika ng mga ito ay halos talamak sa cyberspace, sa human intelligence. Ito yung mga taong direct contact. Yung ilang mga Chinoy natin diyan sa bansa, makikita naman ninyo sa buka ng kanilang bibig kung sino ang mga ito. And then yung mga organization, mga state-funded organization diyan sa bansa. Marami yan. Pinag-usapan na natin yan last week at ng mga tumalikod na mga araw. In fact, tandaan ninyo mga kababayan, mismong si Senator Panfilo Lacson
ang sumigundo kay Senator Antonio Trillanes noong sila'y aktibo sa serbisyo sa gobyerno. Sabi ni Panfilo Lacson, 3,000 na mga miyembro ng PLA ang naandyan sa Pilipinas during his time, 2022. Panahon ni Rodrigo Duterte na malaya na nakapapasok sa bansa sa magitan ng iba't ibang mga paraan ang mga Chinese na ito with questionable identity galing sa mainland China. At hindi lamang yan, tingnan ninyo mga kababayan ko, panahon ni Rodrigo Duterte, kung saan nabibili ang mga genuine, authentic na mga passport, na mga birth certificates, naglipa na. Kaya maging sa ibang bansa, ginagamit ang mga ito nitong mga Chinese na ito nagpapakilalang mga Pilipino. Nabasa siguro ninyo yung issue na yan na nakaladtad sa periodiko, mga nasa kote, na mga immigration officers nagpakilalang mga Pilipino nung tinagalog, hindi makapagtagalog, mga purong inchik pala. Why? Sabagat nabibili ang mga papeles na ito, government documentations, mismong sasangay ng ating pamahalaan diyan sa Pilipinas, rampant, talamak, noong panahon ni Rodrigo Duterte. Very active ang mga ito sa Pilipinas until now. Ano ang ginagawa ng mga konsulada sa Davao at konsulada sa Tarlac o sa Ilocos na mga Chinese na ito? Hindi na nila kailangan magdaan pa sa Manila sa mahigpitang inspection sa Maynila. Doon na lamang sila sa Davao. Naalala ninyo yung gobernador ng Yunnan Province? Pumunta sa Davao, pumunta sa Palawan in the guise of inspecting the area para sa future investments. Sino naging tulay nito? Si Baste Duterte, kasama doon sa Palawan. Mismo ang mga kinatawan ng mainland China. No less than the governor of Yunnan Province. O, diba? Labas-pasok eh. Anong silbi ng konsulada ng China dyan sa Davao kung hindi natin magagamit labas-pasok? Do you know na may mga pumasok dyan ng mga media men na galing sa mainland China, galing sa Global Times, at official na bisita ni dating Presidente Rodrigo Duterte. So mapag-usapan natin si Rodrigo Duterte, mga kababayan ko. Alam niyo sabi ko na nga kanina, pahapyaw na nabanggit natin. Paring Michael Florendo, saludo sa USL. Nabanggit ko itong eleksyon na darating sa 2025. Si Rodrigo Duterte po ay full blast ngayon na iorganisa na ang kanilang grassroots organization para sa 2025 in preparation for 2028. Piniprepara ni Rodrigo Duterte ang kanyang anak si Sara para sa Malacanang. Sara Duterte. At sa preparasyon na ito ni Rodrigo Duterte, ngayon ay full blast ang kanilang mga prayer rallies. Saan ka nakakita ng prayer rally na bumubulak ang bibig sa pagmumura? Nakakita ka ba ng prayer rally na bumubulwak ang baho ng bibig ni dating Presidente Rodrigo Duterte para sa kampanya? Para sa kampanya 2025 prayer rally. Who is this stupid God? Nakita na. Prayer rally yan, pare ka, ha? Pasensya na po sa mga mura, ha? Pinapasok lamang natin ito para for authenticity. Na hindi galing sa akin, hindi gawa, hindi katang-isip ito. Yung iyo condemnation sa akin.
Sabihin sa kanila, fuck you. Okay, na ninyo. Ayoko na, mahaba yan eh. Napakahaba yan. Napakahaba nito mga kababayan. Prayer rally. Itong mga iyo. Prayer rally ni Rodrigo Duterte, mga kababayan ko, ang inyong dating presidente. Isa ito sa ginagawa ngayon, linggo-linggo ang kanilang prayer rally. Pero hindi ho prayer yan, kundi paghahanda para sa eleksyon sa 2025. Sabi ko na nga kanina, eto pong mga ginagawa ni Duterte, especially during the last 6 years of his presidency, nawasak ng husto ang Pilipinas. Ang pangalan ng Pilipinas sa buong daigdig ay talagang napakabaho, except China. Napakabaho ng pangalan ng Pilipinas nung nakalipas na 6 na taon. Bakit? Sabagat sanggano ang inyong naging presidente for the last 6 years. Ngayon minamana ito ng kanyang mga anak. Nakita naman ninyo ang bibig ni Baste Duterte. Napakinggan ninyo kung papaanong bumulwak ang baho rin sa bibig nitong si Baste Duterte. Pagkatapos matutuklasan natin itong anong tawag niyan? Gentleman's Agreement ni Mr. Rodrigo Duterte. Gentleman's Agreement. Lalo tayong isinadlak. Nakita naman ninyo, yan ang ginagamit na armas ngayon ng Chinese Communist Party upang siraan ang husto. Ginagamit na propaganda material, pinalalabas na ang Pilipinas ay walang salitang maayos. Hindi mapagkakatiwalaan. Tingnan ninyo ang mga propaganda lines ng China maging sa issue, especially sa West Philippine Sea. Baka hindi ninyo alam mga kababayan ko, 7 ulit nang pumunta si Rodrigo Duterte sa China. Hindi lamang pumunta kundi audience ni Xi Jinping. At ang pinakang huli nito noong July 17 of 2023 kung ako hindi nagkakamali. Nag-uusap sila, espesyal ang pagtanggap ni Xi Jinping kay Rodrigo Duterte. Doon pa sa Diaoyutai State Guest House sa Beijing. Ang style ng China na hinahabilin ni Xi Jinping kay Rodrigo Duterte, divide and conquer. Paghatiin mo ang mga Pilipino, situate na mas majority ang nasa sayo at papasukan natin ang ating sosyalistang gobyerno ng bansa. Divide and conquer. Filosofiya po yan ng mga komunista. Napasali na yan from Mao Zedong hanggang ngayon kay Xi Jinping. Policy for the Philippines, divide and conquer. Lalong paigtingin ngayon sabagat nakita ni Xi Jinping, malabo ang tsansa ng China ngayon sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon ni Marcos hanggang 2028. Malabo, hindi obra. Kaya ano yung sinabi ni Mako noong Mr. Duterte? Naging audience ni Mr. Duterte itong mga kinatawan ng Global Times, mga kababayan. Sana yan. Pumunta sa Pilipinas ang mga kinatawan ng Global Times. Nagkaroon ng audience, in-interview si Rodrigo Duterte. At dito sa interview na ito, mga kababayan ko, pakinggan ninyong maigi ang aking mga sasabihin. Sabagat itong interview na ito ay naglalantad eksakto ang mga plano ng Chinese Communist Party at ni Mr. Rodrigo Duterte sa eleksyon sa 2025 at sa eleksyon sa 2028. Binibigyan ko lamang kayo ng babala, mga kababayan. These are facts. Ito po ay hindi marites, hindi ito bulong-bulungan. Ito yung mga nakabase sa aktual na mga pangyayari.
Etong nakalipas na Abril, last month lamang, Abril Agis, to be exact, April 10, 11, and 12. Mga kinatawa ng Global Times, pumunta ng Pilipinas at naging espesyal na guest ni Rodrigo Duterte. At sa mga tanong at sagot, makikita ninyong maigi kung ano ang plano na binalangkas ng Chinese Communist Party at saka ni Rodrigo Duterte para sa hinaharap ng bansa. Pakinggan ninyo kung mauunawaan ninyo ng husto. Ito po ay nakalantad mismo ito sa periodiko ng Global Times. Tingnan ninyong maigi. Sabi ng Global Times, how do you think China and the Philippines can return to the table of dialogue and negotiations on the South China Sea? Yun ang tanong ng Global Times kay Rodrigo Duterte. Sabi ni Rodrigo Duterte, well, ngayon walang mangyayari. Now we cannot do anything. But it will come after Marcos. Mangyayari uli ang magandang relasyon ng Pilipinas at saka ng China. At ang mga balaki ng China sa Pilipinas, it will come after Marcos. We will have to wait. Yan ang mga kataga mismo galing kay Rodrigo Duterte. Walang mangyayari ngayon, sabi ni Rodrigo Duterte, you cannot talk to him today because it is the Americans that will tell him what he should say and what he should do. Dito lamang sa mga katagan na ito mga kababayan, maliwanag na si Rodrigo Duterte is preparing intently and decisively para mabalik sa Duterte ang kamay ng Malacanang. Sa magitan ng midterm elections, kaya ngayon kahit na walang kakwenta-kwenta, kahit bobo pa, kasing bobo ni Robin Padilla, nangangalap ngayon si Rodrigo Duterte ng mga personalities na alam ni Duterte na iboboto ng taong bayan not because of intelihensya but because of popularity. Mantakay mo nabanggit na natin yung mga pangalan last time, di ba? Daragdagan si Robin Padilla diyan sa Senado. Daragdagan pa siya ng isa pang host. Si Wawawi Revillame. Inamin ni Revillame na wala siyang magagawa dyan sa Senado, pero sabi ni Rodrigo Duterte, sige na, hindi naman kailangan may utak ka rin ang Senado basta importante sa atin numbers para maisulong natin si Sara sa 2028. Global Times interview kay Rodrigo Duterte. Sabi niya, maybe we can look for ways to convince political leaders that this president is dragging our country to the situation that the relationship between China and the Philippines is spreading out, broken up. So, ibig sabihin, yung mga propagandista natin, kailangan full-time. Banatan na natin ang banatan, kaya inoobserbahan ko itong YouTube. Dumarami ngayon ng mga trolls. Dumarami ngayon ng mga trolls na kahit na walang basihan ay atake ng atake ang inyong mapapakinggan sa kanilang mga vlog dyan sa YouTube. Dumarami itong ganitong uri ng mga vlog. Sa akin yan, kahit tawagin akong online trolls, as long as kumita ako, walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Marami. Nakita na ninyo?
Marami sila, dumarami ngayon ng mga taong ganito na binabayaran. Not for truth, not for reality, not for good future of the country. Basta kumita ako, ayos na eh. Global Times, tinanong si Rodrigo Duterte. Ang kasalukuyang gobyerno, the current Philippine government, has strengthened its military ties with the United States, opening up new military bases in the country, and there have been also some voices shifting towards U.S. economically. How do you view the deepening U.S.-Philippine relations? Sabi ni Rodrigo Duterte, that cannot happen. Until the end of the current term, we will just have to wait and we will reverse it. Kita na ninyo. Talagang, asan ba yung sabi na dito? Meron siyang hantaran na sinabi niya rito na, I don't like America. Ituloy natin sandali ito. Ito pala. Sabi ni Rodrigo Duterte, I would like to say that we, Philippines and China, are not enemies. We are not enemies. I really love China more than the United States. I really love China more than the United States. Sa akin, walang problema yan eh. Kung personal siya at saka wala siya sa gobyerno, wala siyang influensya sa tao, it's okay. Kakaya ko, for example, I can freely say, I love US sa bakat open arms na tinanggap nila kami dito. Pero hindi ko isasantabi ang pagmamahal ko sa bansa na aking iniwanan, na aking sinilangan. Eto hindi eh. Ito po yung interview at saka pagregalo kay Rodrigo Duterte nitong mga kinatawa ng Global Times ng publications, marami. Publications na kung saan si Rodrigo Duterte ay kadaupang palad ni Xi Jinping. Laging nasa front page ng Global Times, Rodrigo Duterte. Pasensya na kayo, black and white lang ang ginawa ko rito. Sayang ang ink. Sayang ang ink sa hindi mahalagang issue. Kaya yan. Naandyan naka-display yung mga litrato ng dalawa. Ngayon, ito pong eleksyon na ito mga kababayan ko sa 2025. Nais ko lamang na ipaunawa ng husto sa ating mga kababayan, and I hope you will help me out na spread out itong ating panawagan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ngayon si Rodrigo Duterte ay nangangalap talaga ng mga tao na makatutulong upang maipush ang presidency ni Sara Duterte sa 2028. Kaya ngayon, full blast ang mga active sa gobyerno na mga kaalalay niya, mga rubber stamps ni Rodrigo Duterte. Nandyan si Bongo, nandyan si Bato de la Rosa, nandyan si Robin Padilla. Sila ang nasa 3 guardsmen sa harapan. At nandyan sa likod niya, ang mga ito ay re-electionist pa ang mga ito. Si Mark Villar, si Alan Cayetano, si Loren Rigada, yun, mga kaagapay yan. Si Tolentino, mga kaagapay ni Marcos dyan sa Senado. Yung mga tapos na sa 2025 na papalitan, wala na. Sani Angara, Nancy Binay, Coco Pimentel, Grace Poe, Cynthia Villar, tapos na ang mga ito. By 2025, wala nang re-election sila. Maaring sila ay maghanap na ng mga pwesto, kagaya kay Gloria Arroyo, na kung saan-saan napunta. Now, ending in 2028, ito ang binabantayan ng husto sapagat gusto ni Rodrigo Duterte na majority, the great majority ng mga senador, aalalay kay Sara Duterte. Sad to say, si Sherwin Gatchalian wala nang pagkakataon na
pumasok after 2028. Second term, last term na nila, Sherwin Gatchalian, Riza Hontiveros, Miguel Zubiri, Joel Villanueva. Eto sanang mga ito, well of course, except kay Juan Zubiri, etong tatlo na ito sana ang masasandala natin great fiscalizers sa Senado. Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, Riza Hontiveros. Unfortunately, ang lahat ng mga ito magtatapos na sa 2028. Kaya ano ang importanteng matanda natin? Mapanganib ang eleksyon sa 2028 kung ito ay pababayaan natin. Ang mga re-electionista riyan na Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Lito Lapid, Jaime Marcos, Francis Tolentino, Bong Revilla, Bongo. Halos lahat ng mga ito ay mga Duterte rubber stamps eh. Mapanganib ang 2028 mga kababayan kung inyo pong titingnang maigi. Kaya nga ba't sabi ko bantayan natin ang husto. Now tungkol dito sa mga sleeper cells. Ito pong mga binabanggit ko sa inyo mga kababayan, I hope ay tandaan nating maigi. Sabagat ito ay makatutulong na maiwasan natin na tayo ay masadlak sa ayaw nating puntahan pagdating ng panahon. Tingnan ninyo itong mga sleeper cells na sinasabi ko sa inyo kanina lamang. Ito po ay pinangangambahan ko personal gawa ng mga informasyon na nakalap natin dito. Ito ang pinakang mapanganib sabagat ito ay nakatago at hindi natin alam kung ano ang mga ginagawa nila sa kasalukuyan. Dapat nating tandaan itong mga activities nila sa bansa na palihim na nagaganap. Kagaya for example itong sandali ha. Hinahanap ko lamang itong sandali. Hinahanap ko lamang itong ating mga facts dito para hindi tayo nagkakamali. Ito pong mga sleeper cells natin dyan sa bansa mga kababayan. Dyan sa Batangas, meron diyang firing range na ibinulgar noong pang 2016, 2018 na naging very active ang firing range diyan sa Batangas. Ang nakapaninindig balahibo rito, sabagat yung firing range diyan, ang instructor particularly, ay pure-blooded Chinese at dating military man. Dating military man ng Chinese Communist Party. Firing range dyan sa Batangas. Ang mga tinuturuan nito, very secluded, very exclusive firing range dyan sa Batangas. Ang tinuturuan nito, 100% mga Chinese firing range sa Batangas. Dalawa ho yan. Ang isa ay naandyan sa loob ng multinational subdivision dyan sa Parañaque. Matagal nang inirereklamo yung naandyan na yan sa multinational subdivision sa Parañaque. Mismong ng mga may-ari, mga opisyal ng multinational subdivision. Nirereklamo nila sabagat very exclusive ang firing range dyan. And then tuwing umaga, merong parang marching exercises ng mga tao na ayon sa mga residente ng multinational companies ay military-looking male na kung saan ang mga suot nila halos parpareho na mga nakaitim. Diyan yan sa loob ng multinational subdivision.
Hindi lamang yung mga ganyan mga kababayan, natatandaan ninyo yung mga naiulat nating mga reports na galing sa pulisya mismo, mga reports na mga nahuhuli na mga pure-blooded Chinese sa iba't ibang okasyon na kung saan ay natagpuan na meron silang mga vest, meron silang mga flag ng Chinese government, meron silang mga vest, military grade na vest, meron silang mga armas, na kung saan ay ginagamit lamang ng mga militar. Ilang mga raids ang ginawa ng mga sundalo natin ng PNP sa iba't ibang panig ng bansa, sa Metro Manila particularly, na kung saan ay natuklasan ang presensya ng mga nakapagtataka na mga armas militar sa mga raids na ito. Natatandaan ninyo, Abril 14, last month. Ito ay sa 37 Lavandera Street, Mahogany sa Barangay Bamban sa Taguig, Metro Manila. Isang pure-blooded Chinese ang nasa kote rito, Hel Kiang-su, 24. Ano ang nakumpiska sa kanya? Sandamakmak na mga military grade ng mga firearms and ammunition. Napakarami. Sandamakmak na mga armas militar, mga baril, mga high-powered, mga tactical scope, hand grenades, tactical vest, tactical helmets na may marka ng China at may star logo ng China, mga IDs, fake and authentic, Filipino IDs, at hindi lamang Filipino IDs, Chinese IDs, PLA, Identification Card. Meron pa siyang tangay-tangay na bandila ng China, mga backpack na markado ng Chinese Communist Party. Sino ang mga ito? Bakit siya nag-iimbak? Haigyang Su, 24 anyos. Nasa kote, Abril 14, alas 8:30 ng umaga sa 37 Lavandera, Mahogany, Barangay Bambang, Tarlac. Taguig. Marso 4. Ito lamang na nakalipas na Marso 4. 3 mga armas naman ang nasa kote sa isang pure-blooded Chinese. At ito ay nasa kote dyan sa Taguig pa rin, Bonifacio Global City. Tanda kayo mo sa high-rise luxury condominium nakatira itong mama na ito. Kinilala si Zhao Yuji. September 7, 2023, Manila. Alas 2:24 ng hapon. Nasa kote naman, 14 na mga Chinese, pure-blooded Chinese. Illegal possession of a firearm again. Pantakin mo yan. Mga armas na naman ito, kababayan ko Mga armas na naman ito nasa kote sa isang Chinese diyan sa Barangay Tambo sa Parañaque. September 4 nang ito ay masakote. Report ng Police September 7. Last year, December 20, mga armas pa rin. Partikular mga kalibre 45 mga pistola. Chinese national ulit. Walang makuhang maayos na identification, kaya ito pinangalanan ng PNP na June. Walang pangalan Ni ID, ni passport, ni wala. Pure-blooded Chinese ang pangalan ay Jung. Nasa kote sa Dunggalo sa Parañaque. Disyembre 20, 2023. March 5, 2020, Parañaque. Sa multinational subdivision din. Sandamakmak na reklamong natatanggap ng mga pulis ng PNP sa bakat isang high-rise na
building riyan at saka mga residential homes, luxury homes, exclusive sa mga Chinese. 800 na mga van labas-pasok everyday sa multinational company na kung magkakaminsay nakakaharang pero arugante na hindi sumusunod sa mga batas na pinaiiral ng multinational subdivision sa Parañaque. Abril 16, panahon pa rin ni Duterte. Ito naman ay underground shooting range na Sugbo, Batangas. Abril 16, nang mapasok ito ng isang kaibigan natin sa media, undercover, at doon niya natuklasan ang firing range, 100% clientele, pure-blooded Chinese. Ang instructor nito isa nangalang Lao Zeng, pure-blooded Chinese, retired PLA officer, People's Liberation Army. April 16, 2017. Marami pa akong mga gustong iabot sa mga kababayan sana natin. Wala na tayong oras mga kababayan dito sa bahaging ito. Kaya nga akin lamang panawagan meron tayong mga sleeper cells diyan sa bansa. Meron tayo sa pagkakadiskubre kay Mayor Alice Leal Guo na mga pure-blooded Chinese, unidentifiable in the absence of true documentations. Baka ito'y hindi lamang isa. Baka it's about time na ang ating national government ay maglunsad ng scrutiny. Not necessarily loyalty test, kundi scrutiny ng mga records on file nitong ating mga public officials. Sabagat marami tayo riyan ang mga nasa sa gobyerno in the manner of how they speak. Yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig ay magbubukas ng kanilang katauhan. Kung hindi man sila propagandista ng China, they may be Chinese spy. Yan ho ang ating nais ipaabot sa inyo mga kababayan ko. Tayo mga nandarito, nakakaalam tayo nito. Ikalat natin doon sa mga pepe, sa mga bulag, at saka sa mga bingi. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Ito ang inyong alkalde riyan. Maganda sa... Tingnan ninyo pare ko Yan ba ang nag-home study lang? Magkaroon ka ng helicopter, magkaroon ka ng luxury car. Yan ba ang home study? Tingnan ninyo ang mga video nito, ang interview sa kanya. Sabi nga nitong aking partner dito, Professor of Speech Development, sabi nga ng partner niya nung pinakita ko yung video, sabi niya, alam mo ito highly educated ang tao na ito Hindi ito pipitsugin, I cannot